Pero Sir Lito, kayo po, anong nababasa nyo dito patungkol sa nangyayari ngayon sa China na instance na to? Itong lalong-lalo na itong huling naganap na, ewan ko kung ano man tawag mo dun, harapan, pukpukan. Hampasan na kagwan. Well, ano kasi yan ang hindi ko maintindihan. Marami naman nag-counterclaim sa China Sea, South China Sea na tinatawag natin, yung parte natin na West Philippine Sea. Ang Vietnam, kalaban din nila, Brunei, Indonesia, Malaysia. Pero bakit sila hindi nagkakaroon ng ganyang mga alitan, no? Na ano? Ibig ko sabihin, nadadaan sa diplomasya yan eh. Kasi ang problema sa atin, kung ano sabihin ng kano, sunod tayo ng sunod. Tingnan mo yung Ray Powell, yung... Yes. Why bother to ano? Di ba? Halatang halata mo, sinisindihan lang ang puwet natin para magalit tayo sa China, no? Ibig ko sabihin, pinag-uusapan yan, no? At nung panahon ni PRRD, parang isang beses lang yung nagkaroon ng problema, di ba? At yung mga fishermen, hindi naman hinaharang noon. Napag-uusapan yung mga ganyan. At pangalawa, kung totoo may langis sa West Philippine Sea, wala naman tayong puhunan para kunin yan langis na yan sa ilalim ng dagat. Ba't hindi na lang tayo mag-usap ng maayos para imbis na tayo angkat ng langis, meron tayong mag-sharing na lang. Alam ko nung panahon ni GMA, pumayag pa nga ng China na 60-40 eh. 60 sa atin, 40 sa kanila. No, 40%. No, so, I mean, let's be practical ang ibig ko sabihin. Sa tingin niyo po, Sir Lito, no? Kasi nung mga nakaraan, okay naman eh. Hindi naman nangyayari ito. Nagkakaroon ng sigalot, pero hindi ganun kagrabe. Sa tingin niyo ba may kinalaman sa politika dahil yung dating presidente, sinasabi nilang maka-China at yung ngayon, maka-Amerika? Pwede po bang ganun? Pwede. Tsakaan tayo eh. Pag inuurot tayo ng mga kano, tayo naman, sama na sama. We have to have, gaya nga sinabi ni Sen Robin, yung independent foreign policy dapat, kaibigan mo lahat, kausapin mo lahat, no? Hindi ba rage baiting? Parang inuudyo ka na. Parang magalit eh. Kasi, ewan ko ha, may napanood akong video. Yung bangka pa natin ng sumugod. Parang naghahamon. I don't know kung... Ang basa ko naman doon, kasi nandun yung barko natin eh. Tapos lumapit yung teritoryo natin. Lumapit yung China Coast Guard. So gumanon yung ating mga sundalo. Ang punto ko kasi dito, maiiwasan sana natin yon kung walang masyadong mapapel. Ang daming mapapel dito eh. Isipin mo, pagkatapos noon, nag-usap si Presidente Marcos at yung Chinese ambassador, kinabukasan, nagpapresko na naman yung saksakan ng papel na tao. Pambira. Pwede bang tumahimik ka muna? Hindi kaya, Senator, nakipag-usap yung presidente natin. Tapos yung tao mo biglang gagawa na ganun. Hindi kaya good cop, bad cop lang to? O... Sana wag ganun. Kasi hindi maganda tayo lumalabas na Di kaya may kausap. plano yan, Senator, na tumakbo, kaya mapapel? Sigurado. Ate, ito pa, Sigurado. bakit tinahayaan ng Pangulo na magiging... Iyon ang dapat i-check. Kasi noong mga panahon na buhay pa yung unit team, lagi akong tumatawag kay SAP. Tinawagan ko si SAP dati nung sinabi ko, ano ba tong tao na ito? Humihirit na naman ng taliwas sa sinasabi ni Pangulo. Katulad noon, sabi ni Pangulo, magbubukas tayo uli ng panibagong pag-uusap. Kinabukasan, binabanatan na naman niya yung China. Ano ba yun? Di ba? Para sa akin, makinig tayo sa mga patron natin na matagal na dito sa bansa. Ekonomiya. Bakit ba ang China walang singalot doon sa ibang sa mga nagkiklaim doon? Kasi ekonomiya na yung pinag-uusapan nila. Nag-uusap sila ng paano tayo makikinabang sa isa't isa. Isipin nyo, pinakamayaman na bansa ang China. Yung tayong kapitbahay, iwan. Di ba, in normal circumstances, pare, pag mayaman yung kapitbahay mo, doon ka makikipagnegosyo eh, pare. Para naman mabatuhan mo man lang ako dyan ng negosyo. Tayo, ayaw natin nun. Kaya lang, Sir Lito, sa palagay ninyo, meron ba pang solusyon ito? At kayo, Sen, may solusyon pa ba itong gulo with China at in the Philippines? Alisin mo yung mapapel.
Marami ng papel, marami Oo, pang Hindi, alas. kaya 2020. kaya lalong na galit sa atin ng China nung pinayagan yung mga EDCA bases na nakatapat sa Taiwan. Yung sa Lalo, sa Santa Ana, Cagayan, yung airport, tapos yung San Ramon ba yun, sa Isabela. Nakatapat sa kanila yun eh. Ibig sabihin, talagang pinwesto ng kanu doon, panlaban sa kung sakaling ang Vietnam, ang Taiwan eh, pakialaman ng China. Parte naman ng China yun eh. Yun May yung one China policy. Yun dapat hindi dahil lumabas dun eh. Pero Sir Lito, may karapatan ba ang Pangulo na anuhan si Mapapel? Parang, uy, tama na yan, stop na yan. May kapangyarihan ba? So, siyempre. Lalong-lalo na, sir, di ba? Under siya ng DOTR. Executive yan. So, ibig sabihin, sa hindi niya, kaya sa hindi niya pagsunod, binabastos niya mismo ang Pangulo. Yun ang lagi kong O sinasabi may noon. direct di ba? Kasi, Senator, sabi nyo, kausap ng presidente, kinabukasan, binanatan. Kinabukasan. Same thing, ano ba sabi ng presidente? Ayaw niya sa impeachment, pero yung anak niya bumoto. Ayaw niya sa EDCA. Ang Sagot ako dyan. Si ang patron na ang makakasagot dyan. Kaya tuloy walang tiwala sa atin ang foreign investors eh. Gusto natin humikayat ng foreign investors. Nakikita nila no, na parang walang out of control, hindi in control ang presidente natin. No? So paano ka makikipagnegosyo sa isang bansa na pabago-bago ang polisiya? No? So yan ang nangyayari. Vietnam, napakalaki na ng foreign investments na lahat ng bansa, pati US, na kalaban nila dati. Tayo, katiting ang nakukuha nating foreign investments. Bumagsak pa po. Bagsak. Opo. Sign of weakness talaga yan. So, totoo nga siguro yung sabi-sabi na weak leader. Kasi uunahin mo yung mga nasasakupan mo, lalong-lalo na yung mga tao mo. Pero kung katulad nito, pero di ba may pattern? Actually, Bad by- tinanong ko yan kay Senator Aimee nung in-interview niya ako sa podcast niya. Ang sagot niya talaga, dahil nga daw may sakit na yung kanyang ading, hindi na nakokontrol yung mga tao. Gusto kong tanongin si Sir Lito dito. Sa tingin ba ninyo, out of control si Presidente doon sa nangyayari? Or he is totally in control kaya nangyayari yung mga pangyayari? Well, may mga issue na hindi ako maniniwala na hindi niya alam. Halimbawa, yung paglipat-lipat ng pera sa budget, yung pinondo sa flood control projects na nabinbin tuloy yung mga foreign assisted projects like yung ating subway, yung tren, lahat yun. Dapat yung tren papuntang Bicol, konektado. Yung mga yan, nabinbin lahat yan. Hindi ako maniniwala na hindi niya alam. Dahil ang nagre-release ng pondo, DBM. At hindi naman nagre-release ng pondo, maski na nasa budget ng DBM, kung walang utos ang presidente. So alam niya yung mga ganon. Nabanggit nga ni Coach Oli, yung sabi niya ayaw niya ng impeachment. Pero unang-unang pumirma no first impeachment si Sandro Marcos, di ba? So how will you make people believe na hands off ka dyan, wala akong pakialam dyan, independent yung Congress? Talagang lokohan ang nangyayari. Pero baka lang ma-misinterpret ng taong bayan. Baka sinasabi na naman, kinakampihan na naman yung China. Kinukundina mo ba? Senator Robin and Sir Lito. Of course, Kinukundina nyo ba yung mga nangyayari dyan? And yung claim ba dyan sa West Philippine Sea, South China Sea, naniniwala ba kayo na atin yan? Siyempre naman. Naniniwala tayo, pero hindi dahilan yan para tayo mag-away. Hindi kasi nakita naman natin nung panahon naman ni Digong, wala namang away yan. Ang kailangan natin dyan, makinabang tayo. Diba? Yun ang kailangan natin dyan. Sabi tayo ng sabi, atin yan. Pero kung hindi naman tayo nakikinabang, anong klase yun? Kaya nga ang ganda nung sinabi ni Senator Marcoleto, may pinakita siyang mapa, na ito yung mapa na sinasabi ng China na kanila yan. Ang gusto nating mangyari, meron din tayong maipakita na atin din yan. Rehistro Oo, natin. yun ang sinasabi niya. At least maganda yung nililinaw ni Senator Robin ngayon. Kasi ngayon, nung nag-number 1 siya sa senatorial, tapos talagang mataas din siya sa vice president, mukhang tinatarget talaga siya ngayon. Uy. Bawat sabihin niya, ay talagang nilalait ng mga Duterte haters. Diba? Lalong-lalo na itong huling... Si with all due respect. Oo. Yung with all due respect nun Pero wala namang respeto. Di ba? Nakakainis Sino yun?
Alam niyo, yung mapapel. Naglaway kay Senator. alam niyo, Alam ba't paboritong-paborito niya talaga si Senator Robin eh. Hindi, pinapakinggan ko yung kanilang exchange kahapon, yung si Congresswoman Jervy Luistro at si Sen Robin. Ang bilang political strategist nga, ang pasok sa isip ko, napakalayo eh. Si Sen Robin was speaking the language of the masa. At nakaka-connect siya sa taong bayan. Yun namang isa, Baleta. sinasadyang mag-English-English, kunwari palagay ang papel niya, parang matitisod niya si Sen Robin doon sa pag-English-English niya. Wala nakikinig sa kanyang masa. Ang pinakikinggan si Sen Robin. I mean, you need to be able to communicate to your people. And the best way to do it is kung sino yung nakararami, yung masa, yun ang dapat Sir Lito, nakikipag-ano ka. since yan, di ba, nabanggit nyo na yan, yung bang sa tingin ninyong mga bira kay Sen, Robin, lalong-lalo na yung mga high society. High society, high na high yan. Oo, mga high, di ba? Nakaka-apekto kaya ito sa popularity at botante ni Sen Ang Robin? nangyayari, lalo nagkakasimpatya ang tao sa kanya. Ganon din kay Inday Sara, lalo nagkakasimpatya ang tao. Alam mo, pareho ng pagbibigay ng ayuda. Tiningnan ko yung huling Pulse Asia survey, yung June 28 up to July 6 na survey. Makikita mo yung poorest of the poor, yung E, class E, income level. Sumipa doon ang disapproval rating ni Presidente Bongbong, sumipa ng 74% ang disapproval rating. Eh yun ang binibigyan ng ayuda eh. So ano ibig sabihin? Una, ang tao, miski na gaano kahirap, alam nila na pera naman namin itong binabalik nyo sa amin. Pangalawa, pag pinapipila mo ang tao para sa init ng araw, para lamang makakuha ng 2,000, parang iniinsulto mo yung dignidad niya eh. Parang ginagawa mo silang pulubi. So, imbis na matuwa sa'yo, nagkakaroon ng resentment ang taong bayan. Di ba, pareho nung papipilahin mo para sa 20 pesos na bigas. Di ba? Madaling araw pa, pipila na yung senior citizen. Inaapi mo tao nun eh. May namamatay Diba? pa. Oh, may namatay pa. Kasi